Magandang umaga sa inyong lahat! Ngayon, ay gagawin kami ng maikling dula. Isang kwento tungkol sa dalawang magkaibigan maglalakbay kung saan magsusubukan ang pagiging tunay na kaibigan. Halina't manood at makinig sa aming maikling kwento! Dalawang magkaibigan ang naglalakbay pauwi sa kanilang bayan mula sa lungsod. Subalit, sa ininasang pagkakataon ay may masamang nangyari. Ano pre, nag-enjoy ka ba sa paglalakbay natin? Oo naman. Tuwang-tuwa nga ako dahil sinama mo ako. Ano yung ingay na yun? Ano? Parang ewan? Nagasusunod sa isang malaking aso! Isa palang malaki at gutom na aso. Una nakatakbo si Tuting, sabay akyat sa puno, habang naiwan naman si Kuala dahil sa labis na pagkagulat. Pare, hintayin mo ko. Tulong! Tulong! Naku pre, isang tao lang pwede dito. At siya ba, hindi na rin kita kaya nabutin. Pare, sige na Habang namamakawa sa kaibigan, ay papalapit naman ang oso sa kanya. Sa labis na takot na baka malaban ng oso, ay nag-isip ng paraan ang manlalakbay. May tinuro ang aking ama sa akin noong siya ay nasa ginatlong bakasyon. Magandang ito ang paraan ngayon. Tumatang manlalakbay at nanatiling walang katinang-tinang o ika nga walang buhay. Mula sa sanga sa itaas ng puno, ay pigil ang hindi niya pinapanood ng kasamang manlalakbay ang gagawin ng oso sa kanyang kasama. Habang nakadapat, ay pigil ang hindi niya ng manlalakbay na naiwan, sapagkat unti-unti nang lumalapit ang oso sa kanya. Habang nakadapa at di na walang buhay, ay nagsimula ng amoy-amoyin ang oso ang manlalakbay mula sa buhok, sa mukha, sa liig, at sa tenga. Mula nang mabiyak ng oso na wala ng buhay ang manlalakbay, sinugalit na agad ito. Muntikan na ako doon ha. Buti na lang, naisipan ko ba yun? Nang matiyak na nakalayo na ang lubuhan ng oso, ay bumaba na ang puno kasama ang puno. Hindi ka nilapan ng oso, pre. Akala ko nga, mapapahamak na dun Hindi mo ba alam? Hindi ka galawin ng oso ang taong wala ng buhay. Nagkunwari akong patay para akalain ng oso na wala na akong buhay para tuluyan na itong umalis. Nakita kong binulungan ka ng oso, pre. Ano pa sinabi niya sa'yo? Yun ba? Sabi niya dapat ako mag-iingat sa mga taong pinakikisamahan ko at di ako magtitiwala sa mga taong nag-iiwan ng mga kaibigan sa panahon ng pagbibitan. Nahiya sa sarili ang kasamang manlalakbay, sapagkat sarili pa lang ang kanyang inisip. Iniwan niya nagawang tulungan ang kasama. Kayo, kagaya ba kayo na naniwang kasama ng manlalakbay? Hindi naman siguro, di ba? Dapat tandaan natin palagi na huwag maging malawat sa mga kaibigan, lalo na sa panahon ng kanilang pangangailangan. Yun lamang po at maraming salamat! At ito ang mga tauhan. Luling bilang Tuting. Patrick bilang Kuala. Franz bilang Oso. At ako bilang Tawiklar. Gabi ka?